May banta kay Risa Hontiveros mga kadonatics at ito ay ikinokonek kay Dean Chase. Kaya nga pumalag na si Dean Chase mga kadonatics. Alright, eto basahin mo muna natin itong banta kuno na sabi ni Hontiveros. Ayan, sana natin matext. Kawawa naman siya kung sino naman bumano sa kanya. Okay. Eto. Ako daw ang susunod. Hontiveros, inuulat sa NBI ang mga online threats. Nako, mga kadonatics, alam naman natin na bumisita si Hontiveros doon sa burol ni Mima Alicia. Pero may banta daw sa kanya mga kadonatics. Bakit kaya binantaan siya? At eto ay ikinokonek kay Dean Chase daw. Anong klase? Eto, panoorin natin si Dean Chase mga kadonatics kung ano talaga yung saad niya dito. Malulutong yung... Nako. Sige na lang, bahala na. Talaga ba Risa Hontiveros? Nakakatawa ka kang hayop kang putang ina mo. Akala mo talagang masisindak mo ko, no? Akala mo matatakot ako? Think again. Kung ang mga walang utak mong mga alagad, hayop kang demonyo ka, masisindak mo sa mga ganyan mong mga pasaring, ibahin mo ko. Treat me differently. I am of a different breed. Putang wala akong pakialam sa'yo. Kahit ikis-kis mo pa yung mo sa kahabaan ng EDSA, wala akong pakialam sa'yong putang hayop ka. Patay! Akala mo ikagaganda mo yan? Tatakbo ka pa ng presidente? Akala mo mananalo ka talaga? Think again, you stupid bitch. Sige, magkaso ka, mag-file ka. Ramihan mo ha, I'm waiting. So, basically mga kadonatics, hindi ko talaga alam yung whole context ng statement ni Dean Chase dito mga kadonatics. Meron kasing text itong si Hontiveros. Ito, yung post niya mga kadonatics 2 hours ago. Tapos nag-post din itong si Dean Chase 20 minutes ago mga kadonatics. Pero, ngayon lang ha, kung isa-search mo yung Facebook page ni Risa Hontiveros, kung saan nagpo-post siya ng mga kabalbalan at mga kaplastikan niya, mga kadonatics, hindi mo na makikita yung page ni Hontiveros. Sobrang natakot si Hontiveros ngayon mga kadonatics. Ilang beses kung sinearch yung pangalan niya, hindi mo na ma-search. Ano kayang nangyari? Na-take down? Or pinrivatize niya mga kadonatics para hindi malaman kung saan yung mga updates sa kanya, kung saan siya. Sobrang takot nga kasi may banta daw. I'll try to basahin natin ng mabilisan yung nakasaad dito sa post ni Risa Hontiveros kasi hindi ko na makikita kaya dito na lang. I condemn the wave of death threats and pro-killing comments that erupted online following the death of vlogger Mima Alicia. Sa halip na makiramay mga nagdidiriwang sa gitna ng kamatayan at nag-uudyok. May mga nagdidiriwang sa gitna ng kamatayan at nag-uudyok pa ng karahasan. Well, I don't like that. Ngayon, sa tahasang nagbabala na ako na ang susunod. Parang ganun yung sabi niya dito mga kadonatics. We are taking this thing routinely. What is going on? I don't even know. Ano yung nagsasabi niya dito. Basta ang whole context dito mga kadonatics, okay? Na nag-report na ngayon si Risa Hontiveros sa NBI. Probably ang NBI ang nag-advise sa kanya na i-lock or privatize yung page niya mga kadonatics. Routinely deleted. Ano ang deleted comments on Facebook? Hundreds of Facebook threatened to kill me. Hundreds of Facebook threatened to kill me. I call on social media enforcement to act on this culture of impunity online. Wow! Hundreds daw mga kadonatics. Huwag kasing magpaka-OA talaga. Maraming nanonood sa inyo online. Public figure kayo. Kung ano yung pinagagawa nyo ay talagang may mga magagalit. I don't encourage this mga kadonatics. These threats, I don't like that. Pero hindi natin control yung utak ng iba kung paano sila mag-isip. Ngayon, sobrang dami palang threats na na-receive mo kaya nawala yung page mo mga kadonatics. Paano yan ngayon? Risa Hontiveros, saan ka na lang magpo-post ng mga kaplastikan mo sa social media?
Yun pa naman yung, go-to page mo na, kung mamimigay lang ng bigas ng DSWD, nakapaskil pa doon sa kanyang Facebook page, mga Kadonatics. Ay, nako. So, ibig ba sabihin dito na ikinukonek kay Dean Chase? Kasi grabe na lang kung makareact si Dean Chase eh. Sobrang lutong ng mga PI niya. Grabe, baka i-censor natin yon, mga Kadonatics. Ay, nako naman. I would not comment further on this matter mga Kadonatics, kasi ay ko nang escalate yung sitwasyon na ito. But eto, pakinggan natin si may bagong lumabas na baho ngayon ni Matibag, mga Kadonatics. Ikaw, Matibag ka, sobrang galing mo magsinungaling sa impeachment hearing, mga Kadonatics. Di ba? Sobrang galing niya magmanipula sa mga sinasabi sa tanong sa kanya. Pero, alam naman natin, puros kasinungalingan yung mga pinagsasabi ni Matibag. Eto, Maharlika, may pasabog. Ang value ng bahay, allegedly, nitong Matibag na ito, $1 million. $162,880. Okay? 1.1 US dollars. Alright? So, ang bahay 60 ay million. built in 1928. Okay? So, ito, papakita natin yung bahay niya according sa ating Matibag. Ito daw po ang bahay niya. Ayan. Alright? Dito sa address nito. Okay? California. Michigan. Okay? Michigan, 1.1 million. Allegedly, ang kabibili lang na bahay ni Matibag sa Amerika. Saan kukuha ng 1.1 million yung mga yan? Kabibili? I-trace back natin yung kanilang mga buhay in the past. Saan sila kukuha ng $1 million? Okay, ang value ng bahay, allegedly. Patay! Ang tanong ngayon, mga Kadonatics, kung naka-declare ba to sa SALN ni Matibag? Hahalongkatin yan, syempre talaga. Ngayon, ano kaya ang depensa ni Matibag nito? May post si Sas Rugando Sasot patungkol nito, mga Kadonatics. Basahin lang natin na mabilisan. Alright? Okay, dito lang tayo magpo-focus, mga Kadonatics. Perhaps the most significant development occurred on July 2, 2025 patungkol sa asset ni Matibag sa California, when the couple transferred the property from Melvin Matibag's individual name to the Melvin Matibag and Ana Marie Matibag living Matibag. Ano ba living Matibag? Pwede ba not living? Which is a living trust. Okay, living trust daw. The timing is critical. The trust transfer occurred just months before Melvin Matibag's appointment as NBI Director in February 2026. Nako, bakit kaya tinransfer agad, mga Kadonatics? Anong dahilan? Placing the house in a living trust may be an attempt to create a legal firewall. Nako, this investigation has uncovered a series of facts that raise more questions than they answer. How did Melvin Matibag, a Philippine government official, raise 15 million in cash for a down payment on US house in 2006? Sobrang tagal na pala nito, mga Kadonatics. Paano nakuha ni Matibag yung 15 million down payment? Okay? Did the couple declare this 1.6 million property in their SALNs for 2006, 2020, 2025, and 2026? Naka-declare ba to? Ayan, may dapat malaman yan natin, mga Kadonatics. If they declared it, did they declare it as a correct current market value, or are they using the 2006 purchase price as baseline, effectively concealing the millions in appreciation? Patay ka talaga, Matibag. Why was property transferred to a trust in July 2025 just as the 2026 election season approach? Ito yung Matibag's house. Patay! Yan kasi.
Ha? Karma, instant karma ni Matibag, mga kadonatics. Sobrang sinungaling talagang tong taong to eh. Ha? Alam naman natin nagsisinungaling kasi lahat ng mga akusasyon nila kay Inday Sara Duterte ay gawa-gawa lang, mga kadonatics. So lahat ng mga nag-witness doon ay puro kasinungalingan lang yung mga pinagsasabi, mga kadonatics. Ganyan sila katindi. Di ba? What do you think? Matibag, ikaw na yung susunod. Sige, bilisan nyo at gawin nyo na lahat na para lang ma-impeach yung Inday Sara Duterte para ma-save kayo sa mga ganitong karumal-dumal na mga pinagagawa nyo. Ha? Mind you, hindi lang si Inday Sara Duterte ang nag-iisang Duterte. Mga kadonatics, alam naman natin yan. Just in case hindi talaga makatagbo si Inday Sara Duterte, alam naman natin kung sino yung isusunod natin na talagang huhugutin natin, mga kadonatics, at walang magagawa ang taong ito. Ay nako, walang magagawa talaga kundi hear the cry of the people. Well, anyway, comment down below at babasahin natin yan, mga kadonatics. What do you think? Matibag, ikaw na ang susunod na i-prosecute. Anyway, mga kadonatics, bago natin tapusin ang lahat-lahat na ito, i-search natin ulit yung Risa Hontiveros, okay? Senator Risa Hontiveros kasi yung pangalan niya eh. Risa Hontiveros. Nagbanta na ako daw ang susunod. Ito lang lumalabas, mga kadonatics, oh. Wala talaga. Wala talagang page Risa Hontiveros na yan, ha. Ito 40 minutes ago ang lumabas. Alright, si Dean Chase yung ito pala, may prior comment pala itong si Dean Chase. Anong sabi niya? Wala bang kokontrata para kay Senator nang matapos na ang grabe naman. Kaya pala ito. So nagbanta na ako daw ang susunod. Ito yung payag ni Risa Hontiveros na natakot siya. Senator Risa Hontiveros was not spared from what she described as the wave of death threats and pro-killing remarks that erupted online following the July 17 killing of vlogger Alicia known as the Mima Alicia. Anong mangyayari nito? Kung hahabulin nila si Dean Chase nito, mga kadonatics, kung ikukulong nila si Dean Chase dahil sa pahayag nito, so what about ang pahayag ng isang babae patungkol sa death threat kay Senator Robin Padilla na sabi niya, ganito wala bang kukontrata kay Robin Padilla? Ha? Para igurgurin daw si Robin Padilla. Pero anong nangyari? Wala nga action yung kabilang panig, mga kadonatics. Walang action yung loyalista nga. Walang action yung Dilawan at Pinklawan, yung Armed Forces of the Philippines, the CIDG, the ALG, or something like that. Kasi nga, yung threat na yun, patungkol sa mga supporters ng mga Duterte. Or the Duterte Black Senators, mga kadonatics. Sa kanila kasi, look at this. Look at this, mga kadonatics. Inquirer.net pa ang nag-post. Ay talagang grabe. Spread wide na, mga kadonatics, agad. Kasi ang na-threaten, yung Dilawan, Pinklawan na may-ari ng mainstream media ngayon. Di ba? Ano yan? Anong gagawin nyo kay Dean Chase? Huwag naman sabihin na ipapakulong nyo agad, ipapahabol nyo dahil lang dito. Wala naman kayong ginawa sa threat na nangyari kay Senator Robin Padilla. Di ba? Ano kaya mangyayari nito, mga kadonatics? Though I don't condone this kind of behavior, but Dean Chase is Dean Chase. Alam naman natin yung mga pinalabas niya noon, mga kadonatics. Basta natakot talaga si Risa Hontiveros. Naka-privatize na yung millions of followers niya na account. Alay, thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.